Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. Ako po si Jeneline Arcelias Intoy, the Chairperson of Pistalis Agriculture Cooperative of Hampang, Argao, Cebu. Makinig po kayo sa Maunlad na Pilipino Radio Program ng Department of Agriculture. Dito lamang sa 702 DZAS. Suportahan po natin ang mga Pilipinong magsasaka at mangingisda. Ella Arsiaga. Para sa Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS FEBC Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. Gumigising ng maaga, panibagong hamon sa'kin ng araw na to. Magsusumikap at nangangarap para lamang sa inyo. Magandang araw mga ka-agri! Welcome po ulit sa ating programang Maunlad na Pilipino kung saan ay hatid po namin ang mga kaalaman, balita at talakayan ay ikot sa sektor ng agrikultura. Pero syempre bago po ang lahat ng iyan ay manalangin po muna tayo. Panginoon, aming mapagmahal na Ama, alasin po ninyo ang galit, pagmamataas at maling akala sa aming mga puso. Turuan mo po kami makinig ng may pag-unawa, magsalita ng may paggalang at magpatawad ng buong puso. Naway manaig ang kapayapaan, pagkakaisa at pagmamahalan sa aming samahan. Gabayan mo po kami sa bawat salita at kilos upang maiwasan ang hindi pagkakaunawaan. Tinataas rin po namin ang simula, kabuuan hanggang napag ng programang ito. Ito po ang aming samot na langit sa matamis sa pangalan ng inyong anak. Amen. At para sa salita ng karunungan, para sa pagpapaka-inosente, ito po ay pagpili ng kabutihan kahit may hirap. Magandang umaga po. Ako po si Ella Arsiaga at ngayon po ay araw na Sabado. Ganun na lang po, no? Huli na po ito sa buwan ng Hulyo. So, July 25, 2026. At with that, we welcome you sa Season 8, Episode 30 ng Maunlad na Pilipino. 30 na po ang ating episode for this year. Dito sa 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Sa mga kaka-tune in pa lang, pwede niyo po bang i-check to? Accessible po kasi tayo dapat sa online streaming ng dzas.febc.ph. Ganyan din po sa Facebook, 702 DZAS FEBC Radio TV na Facebook page. Yan. Siyempre po sa radyo sa talapitang 702 sa AM band. And of course, dahil kung successful ka sa mga platforms natin, no? Maaari nakapag-iwan ka ng comment kagaya ng mga sumusunod. So we would like to greet a few individuals. Yan, ilan dito ay mga dati na pong mga pangalan at ilan ay mga bago. Pero nevertheless, the gratitude is the same. Good morning, listening on PM Radio. Share it. Mula po yan kay Sir Epifanio Salvador. Good morning po, listening. God bless mula kay Ma'am Susana Salibia Corsillas. Magandang umaga po. God is good all the time. Blessed and victorious Saturday morning everyone. Mula po ito kay Sir Ronald Young. Mula po kay Sir Federico Termulo Jr. Malamig na umaga MNP. Kasama niyo sa prayers sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Ayan. Thank you so much po. Blessed day po MNP mula kay Ma'am Nora Cancela. Mula kay Tita Irene Salonga, good morning po Ate Ella, and all listeners ng MNP. Ayan, from Ma'am Dulce Alicante, magandang araw po Miss Ella at sa lahat ng nakikinig, ingat po. At nais din po nating batiin ng good morning with a heart, sina Ma'am Severina Almario, Euphorcina Bernardino, Micah Samantha Fernandez. Yan. And blessed Saturday morning po Ma'am Ella from UCCP Buena Vista General Trias, Cavite. Pakigreet po ang mga taga CWA ng BEC. Okay. Hopefully po nakuha ko po iyan ng tama, ma'am. And maraming salamat din po kay Ma'am Liwayway Atienza sa pag-iiwan ng kanyang mensahe sa ating program. And for this morning, makasama po natin ang ating mga
kasamahan from the Agricultural Training Institute sa pamamagitan po ng kanilang segment na kung tawagin po natin ay Agri On Air. Para po sa araw na ito ay mapapag-usapan natin ang tungkol sa Farmers Livestock School on Goat Enterprise Management sa atin pong ATI Ilocos Region. At makasama po natin later on ang owner ng Roliamas Farm, si Ma'am Cheryl Roliamas. So bukod po dyan, tunghayan din natin ang Regions on the Go, kung saan ay kasama po natin ang ating mga masisipag at napakadami pong load sa trabaho ng mga farmcasters na po ng ating Regional Agriculture and Fisheries Information Sections. Ganyan din po ang ating unlad komunidad. Dito naman po ay kasama natin ang DA Philippine Rural Development Project. And of course, we do have our long-time running Agri-Trivia segment na kung tawagin po natin dito sa ating program ay Batid Ba Ninyo? Siyempre, hatid po namin yan sa inyo isang oras na hitik sa impormasyong ugnay sa agrikultura. At ngayon, narito naman po ang ating mga kasamahang farmcasters para sa Regions on the Go. Ang Caraballo Mountain, San Manuel Convergence Area sa Pangasinan ay sinagawa kasunod ng opisyal na seremonya ng paglulungsad nito na ginanap kahapon, July 9, 2026. Dahil 35% ng lawak ng lupain nito ay nakatuon sa sektor ng agrikultura, ang agriturismo ng San Manuel ay kabilang sa mga inisyatibo sa pagpapaunlad na sinusulong sa ilalim ng Convergence Area Development Plan, CADP nito. Halos kalahati ng aming lawak lupain sa San Manuel ay bahagi ng Caraballo Mountains, kaya ang programang ito ng ating mga kasamahan sa pambansang pamahalaan ay napakalaking tulong sa bayan ng San Manuel, sabi ni Mayor Kenneth Marcos Sison Perez. Bukod pa rito, mas maraming programa at proyekto ang nakatakdang ipatupad upang palakasin ang mga prioridad na komunidad malapit sa hanay ng bundok Caraballo na kinakabilangan ng mga barangay ng Lapalo, Santo Domingo, San Bonifacio at San Roque. 5 maliliit na sistem ng imbakan ng tubig at 10 solar-powered na system ng irrigation ang itatayo sa kahabaan ng Cordillera Mountain Range upang mapanatili ang 150 hectare ng mga pananim ng may mataas na halaga kasama ang pinahusay na pamamahala ng solidong basura at edukasyon sa kapaligiran na nakatuon sa kabataan sa mga paaralan. Magtatatag din ng mga proyekto upang suportahan ang produksyon ng organikong pataba para sa 30% ng mga pamilya malapit sa Caraballo Mountain Range, kabilang ang mga sakahan ng kambing at baboy. Saklaw din ng CADP ang pamumuhay ng panlipunan, pagpapalakas ng mga organisasyon ng komunidad bilang mga modelo ng pag-unlad, pagsasama ng mga karapat-dapat na kabataan sa mga programa ng scholarship ng gobyerno, pagpapanatili ng mga inisyatibo sa kabuhayan para sa mga organisasyon ng komunidad at pagpapatakbo ng isang pangmatagalang programa sa edukasyon sa nutrisyon ng komunidad. Ang paglulunsad ng Caraballo Mountain San Manuel Convergence Area ay isa lamang isang simpleng desisyon sa proyekto. Ito ay isang pangmatagalang pamumuhunan sa agrikultura, sa kapaligiran at sa kabuhayan ng susunod na henerasyon. Pagbabahagi ni Dr. Gilbert Rabara, DARFO1 RTD para pananaliksik at regulasyon sa seremonya sa ngalan ni DA Secretary Francisco Chu Laurel Jr. Nag-uulat mula sa Reyong Ilocos, Reynald Grospe. DA4A nagsagawa ng pagsasanay patungkol sa produksyon ng pinya. Nagsagawa ang High Value Crops Development Program o HVCDP ng Department of Agriculture Calabarzon ng isang pagsasanay sa produksyon ng pinya noong Hulyo 1 sa Tagaytay City, Cavite bilang bahagi ng patuloy na pagpapalawak ng kaalaman at kakayahan ng mga magsasaka sa rehiyon. Tinalakay sa pagsasanay ang package of technologies para sa produksyon ng pinya, kabilang ang pineapple production and post-harvest management, pests and diseases identification and management, soil fertility management at tamang pamamaraan ng pagkuha ng soil samples para sa pagsusuri, at creating healthy soil through soil renovation and safe pest management. Layunin ng aktibidad na maiparating sa mga magpipinya ng lungsod ang napapanahon
at angkop na teknolohiya at impormasyon na makatutulong sa pagpapataas ng produktibidad, pagpapabuti ng pamamahala sa kanilang mga taniman at pagtugon sa kasalukuyang kalagayan ng industriya ng pinya sa rehiyon. Nagbahagi ang mga eksperto at resource persons mula sa ahensya at mga kinatawan ng lokal na pamahalaan. Nagkaroon din ng talakayan kung saan nabigyang linaw ang mga katanungan ng mga kalahok hinggil sa wastong pamamahala ng pinyahan, pagkontrol sa mga peste at sakit, at pangangalaga sa kalusugan ng lupa. Inaasahang magsisilbing gabay ang mga kaalamang ibinahagi sa pagsasanay upang higit na mapaunlad ang produksyon ng pinya at mapalakas ang kakayahan ng mga magsasaka sa rehiyon sa pamamagitan ng paggamit ng mga makabago at angkop na teknolohiya para sa pagpipinyahan. Ako si Andre Atoy para sa Balitang Sakahan. 213 magsasaka sa Occidental Mindoro makikinabang sa hybrid rice model farm ng DA para sa mas mataas na ani at kita. Isang kabuuang 213 farmer cooperators mula sa Kinarasyawan at Abia clusters na sumasaklaw sa 300 ektaryang sakahan ang magiging pangunahing benepisyaryo ng Establishment of Hybrid Rice Model Farm ng Department of Agriculture Mimaropa matapos isagawa ang technical briefing para sa wet season 2026 noong Hulyo 15 sa Barangay Iriron, Kalintaan. Ang Hybrid Rice Model Farm ay isa sa mga pangunahing inisyatiba ng DA National Rice Program na naglalayong mapataas ang produksyon ng palay, mapababa ang gasto sa pagsasaka at mapalaki ang kita ng mga magsasaka sa pamamagitan ng paggamit ng dekalidad na hybrid rice seeds, makabagong teknolohiya at mga climate-smart na pamamaraan ng pagsasaka. Sa pamamagitan ng proyektong ito, inaasahang mas mapapalakas ang kakayahan ng mga magsasaka na makamit ang mas mataas na ani habang pinatitibay ang kanilang katatagan laban sa epekto ng pabago-bagong klima. Target ng programa na makapag-ani ng 8 metrikong tonelada kada ektarya sa wet season at 10 metrikong tonelada kada ektarya sa dry season na higit na makatutulong sa pagpapataas ng produksyon ng bigas at pagpapalakas ng seguridad sa pagkain sa rehiyon. Nagsilbi ring pagkakataon ng technical briefing upang maihanda ang mga kalahok sa pagpapatupad ng proyekto. Tinalakay dito ang mga layunin ng programa, mga gabay sa implementasyon at ang kani-kanilang tungkulin bilang farmer cooperators. Binigyang diin din ang kahalagahan ng paggamit ng mga makabagong teknolohiya sa produksyon ng hybrid rice, pagsunod sa climate-smart at sustainable farming practices, pagpapalakas ng post-harvest at market linkages, at paggamit ng digital monitoring system upang maging mas epesyente at transparent ang implementasyon ng programa. Isa rin sa mga tampok na tinalakay ang Package of Technology o POT na magsisilbing gabay ng mga magsasaka mula sa paghahanda ng lupa hanggang sa pag-aani. Kabilang dito ang mga rekomendadong crop management practices na inaasahang makakapagpataas ng ani at magpapabuti sa kalidad ng kanilang produksyon. Ibinahagi ni Dan Cayabyab ng RICE program na bilang suporta sa implementasyon ng proyekto, pagkakalooban ng mga kalahok ng hybrid rice seeds at iba pang mga kinakailangang production inputs. Dagdag pa niya, patuloy ding bibigyan ng mga ito ng technical na gabay at regular na monitoring upang matiyak ang wastong pagpapatupad ng mga inirekomendang teknolohiya at mapakinabangan ng husto ang programa. Ang pagpapatupad ng Hybrid Rice Model Farm ay nakabatay sa prinsipyo ng convergence, cooperation at coordination o 3Cs kung saan sama-samang nagtutulungan ang Department of Agriculture, lokal na pamahalaan, mga katuwang na ahensya at mga farmer cooperators upang maisulong ang mas produktibo, epesyente at napapanatiling produksyon ng palay. Sinusuportahan din ito ng mga layunin ng Philippine Development Plan 2023 to 2028, Mimaropa Regional Integrated Development Plan o MRIDP at Rice Industry Roadmap 2021 to 2030. Sa matagumpay na implementasyon ng programa, inaasahang hindi lamang tataas ang produksyon ng palay sa Kalintaan kundi mapapabuti rin ang kabuhayan ng mga magsasaka sa pamamagitan ng mas mataas na kita, mas mababang gasto sa produksyon at mas matatag na ugnayan sa merkado. Higit sa lahat, inaasahang makakapag-ambag ito sa patuloy na pagpapalakas ng seguridad sa pagkain sa Occidental Mindoro at sa buong rehiyon ng Mimaropa. Para sa DA Mimaropa, Monica Vergara, nagbabalita.
Mahigit 6.6 milyong kabuuang halaga ng mga proyektong pang-agrikultura ang formal na ipinagkaloob ng Department of Agriculture Central Visayas o DA7 ngayong Hulyo 20 sa Cebu upang higit pang mapaunlad ang kabuhayan ng mga magsasaka at kooperatiba. 2 kadiwa truck ang ipinasa sa Kampanga Alayon Multipurpose Cooperative sa Barili at Subaspa Multipurpose Cooperative sa Aloginsan sa ilalim ng Kadiwa Financial Grant Assistance Program. Nagkakahalaga mga ito ng 1.6 million at 2 million pesos. Naggagamitin sa pagpapalakas ng transportasyon, distribusyon at pagnenegosyo ng mga produktong agrikultura. Ayon kay DA Assistant Secretary for Agribusiness Marketing and Consumer Affairs Attorney Genevieve Vilicaria Guevara, ang mga truck ay hindi lamang sasakyan kundi simbolo ng bagong oportunidad at responsibilidad para sa mga magsasaka at agripreneurs. Makikinabang sa proyekto ang mahigit 100 miyembro ng CAMCO na nagtatanim ng high-value crops at 75 hog raisers ng Subaspa. Samantala, ipinagkaloob din ng DA7 sa Pistales Agriculture Cooperative sa Argao, Cebu ang 2 milyong agri-processing facility mula sa Agribusiness and Marketing Assistance Division at 1.08 million pesos na modernong greenhouse sa ilalim ng Organic Agriculture Livelihood Project. Ang Pistales ay ang kauna-unahang Participatory Guarantee System Organic Certifying Body sa Cebu. Layunin ng mga pasilidad na mapataas ang produksyon ng organic crops, mushroom at iba pang value-added products, mapalawak ang akses sa merkado at makapagbigay ng mas matatag at pangmatagalang kabuhayan sa mga magsasaka ng lalawigan. J. Michael Bragas, nag-uulat mula dito sa DA Central Visayas Region. Isinagawa ng Department of Agriculture Regional Field Office 10 ang pakighalubilo sa mga magsasaka sa pamamagitan ng Info Caravan sa Malaybalay City, Bukidnon noong Hulyo 15 upang palakasin ang kahandaan ng mga magsasaka laban sa epekto ng climate change at iba pang hamon sa agrikultura. Halos 200 magsasaka ang dumalo mula sa Farmers Cooperatives and Associations o FCAs, Municipal Agriculture Offices o MAOs at Local Farmer Technicians o LFTs sa nasabing probinsya. Kasama sa tinalakay ang mga dapat malaman tungkol sa El Nino at mga hakbang sa paghahanda, mga nakaplakadong aktibidad para sa National Rice Awareness Month o NRAM at mga digitalization initiatives ng DA upang mapapadali ang pag-access ng mga magsasaka sa impormasyon at serbisyo ng pamahalaan. Ayon kay DA10 Regional Executive Director Jose Apollo Y. Pacamalan, mahalagang maisabuhay ng mga magsasaka ang kanilang natutunan upang maging mas handa sa mga banta sa hamon ng kalikasan. Nagkaroon din ng pagkakataon ng mga kalahok na direktang ihayag ang kanilang mga katanungan at alalahanin sa mga kinatawan ng kagawaran. Sa kabilang dako naman, namahagi ang Department of Agriculture Regional Field Office 10, katuwang ang LGU ng Manolo Fortich Bukidnon ng mga makinaryong pang-agrikultura na nagkakahalaga ng 7.41 milyon sa ilalim ng corn program. Kabilang sa ipinamahagi ang isang corn combine harvester at 2 hauling truck para sa 3 samahan ng mga magsasaka sa bayan. Inaasahang makikinabang dito ang 656 na miyembro ng mga samahan ng magsasaka na nagtatanim at nagmamarket ng mais at kamuting kahoy sa humigit kumulang 700 na hektarya ng taniman ng mais at 450 na hektarya ng kasava. Layunin ng programa na mapalakas ang farm mechanization at mapabuti ang pag-ani, paghahakot at iba pang post-harvest operations ng mga benepisyaryong magsasaka. Para sa maunlad na Pilipino, ito po si Nazanggana mula sa Region 10. Patuloy ang pamamahagi ng pinansyal na tulong sa mga magsasaka ng palay at mais sa Riyong Cordillera sa ilalim ng Presidential Assistance for Farmers and Fisherfolk Program o PAFP. Batay sa pinakauling tala noong July 19, 2026, umabot na sa 131,093 beneficiaries ang nakatanggap ng kanilang cash assistance mula sa kabuuang 174,336 na target ng mga benepisaryo sa rehiyon. Sinimula ng pamamahagi noong Hunyo sa mga lalawigan ng Benguet, Mountain Province, Kalinga at Apayao, gayon din sa bayan ng Hungduan sa Ifugao. Samantala, ngayong Hulyo naman ay pinagpapatuloy ang pamamahagi sa iba pang natitirang mga munisipalidad ng Ifugao at sa lalawigan ng Abra.
Bukod sa isinasagawang distribution caravan, nagbahay-bahay rin ang distribution team para iabot ang cash assistance sa mga benepisaryong hindi makapunta sa payout venue dahil sa pisikal na limitasyon o iba pang makatwirang dahilan, upang matiyak na matatanggap ng lahat ng kwalipikadong benepisaryo ang kanilang ayuda. Layunin ng PAFP na matulungan ng mga kwalipikadong magsasaka na maibsan ang epekto ng pagtaas ng presyo ng langis at iba pang gastusin sa produksyon. Patuloy namang hinihikayat ng Department of Agriculture ang mga benepisaryong hindi pa nakakatanggap ng kanilang ayuda na makipag-ugnayan sa kanilang lokal na pamahalaan o sa DA-CAR para sa schedule ng pamamahagi. Para sa Rehiyong Cordillera, CJ Waitan, nag-uulat. Nagtipon-tipon ng mga pinuno ng iba't ibang ahensya sa pangunguna ng Department of Agriculture Regional Field Office 3 para sa Second Quarter Regional Management Committee meeting na ginanap sa tanggapan ng National Food Authority sa lungsod ng Cabanatuan City, Nueva Ecija nitong July 16, 2026. Pinangunahan ni Dr. Eduardo L. Lapaz Jr., Regional Executive Director, ang paglalahad ng mga agenda habang pinangasiwaan naman ni Mr. Noli C. Sambo, Chief ng PMED, ang pagbasa at pag-aproba sa katitikan ng nakaraang pagpupulong. Pangunahing tinutukan sa pagpupulong ang mga estratehiya sa seguridad sa pagkain, makabagong sistema para sa mga magsasaka at ang paghahanda sa banta ng El Nino sa gitnang Luzon. Inilatag ni Mr. Geoffrey S. Paraton, ang Regional Manager 2 ng NFA Region 3, ang kanilang operational targets para sa mga taong 2026 hanggang 2028 kung saan binigyang diin ang layuning makabili ng milyong-milyong bag ng palay at maipamahagi ang mga kaukulang supply sa rehiyon. Sentro rin sa kanyang ulat ang pagpapakilala sa bagong Purchase Order System for Palay Procurement, isang formal na mekanismo ng gobyerno na naglalayong maghatid ng standardization, stabilisasyon sa pamilihan at mas mabilis na pagbabayad sa mga magsasaka upang maiwasan ang pagsasamantala ng mga pribadong trader. Ang sistemang ito ay bukas sa mga individual at walk-in na magsasaka, pati na sa grupo ng mga magsasaka na rehistrado sa RSBSA o may certification mula sa Municipal Agriculture Officer. Kasunod nito, nagbahagi naman si Mr. Christian T. Ramos, ang Regional Seed Coordinator ng DARFO3, ukol sa mga pinakabagong update sa pamamahagi ng mga binhi ng palay sa rehiyon. Sinundan ito ng pag-uulat ni Ms. Laarni Mary S. Rojas, ang Regional Manager ng PQS Region 3 mula sa BPI, na nagbigay linaw sa estado at mga regulasyon sa kasalukuyang importasyon ng bigas sa bansa. Sa bahagi naman ng irigasyon at pamamahala sa kalamidad, iniharap ni Engineer John Louis S. Urbano, ang Acting Chief ng Operations Section ng NIA Region 3, ang estado ng mga aktibidad sa pagsasaka para sa kasalukuyang taon, kasabay ng kanilang El Nino Action Plan at pagtukoy sa mga vulnerable areas ng bawat probinsya. Sumunod na naglatag ng komprehensibong El Nino Action Plan si Dr. Lowell D. Rabellaco, ang Regional Rice Program Coordinator ng DARFO3. Kabilang sa ibinahaging mga estratehiya ang pagbuhay sa Disaster Task Force, lingguhang pagsubaybay sa Magat Dam at ulat panahon ng pag-asa, pamamahagi ng mga solar-powered irrigation systems at pump sets, gayon din ang pamimigay ng mga drought-tolerant na binhi at pagganyak sa mga magsasaka na magpalit pananimuna tulad ng munggo, mais, mani at sibuyas pagkatapos ng anihan. Kasabay nito, tiniyak din ni Mr. Michelle Maccion, Aquaculturist 1 mula sa BFAR Region 3, ang kanilang kahandaan sa sektor ng pangisdaan sa panahon ng tagtuyot. Sa aspeto naman ng kalusugan at nutrisyon, inilatag ni Ms. Kadesh May M. Dagdagan, Food Technologist 3 ng National Dairy Authority, ang Milk Feeding Program Plan para sa taong 2026, kabilang ang pagpapalawak ng lokal na produksyon ng gatas at pagpapalakas ng kapasidad ng mga dairy cooperative. Ibinahagi naman ni Engineer Oscar O. Carpio, Center Chief mula sa BSWM, ukol sa National Soil Health Program na gumagamit ng Balanced Fertilization Strategy, pati na rin ang mga update sa kanilang composting facility for biodegradable waste. Inilahad naman ni Dr. Andres L. De La Cruz Jr. ng DA PhilRice ang pag-unlad ng mga proyekto sa ilalim ng RCEF, partikular sa pagpapakilala ng binhi IPEDALA 2.0 na may rollout plan simula ngayong 2026 wet season hanggang sa susunod na taon upang mas mapadali ang ugnayan at pagkakalob ng suporta sa mga komunidad ng magsasaka.
Huling nag-ulat si Ms. Irene P. Estacio, Acting Chief ng Operations Section ng NIA UPRIS, na nagbigay detalye sa kasulukuyang sitwasyon ng tubig sa Pantabangan Dam kasama ang mga panukalang interbensyon laban sa El Nino at ang schedule ng cropping area para sa unang dry crop ng taong 2027. Ang aktibidad ay dinaluhan din ng iba pang mahalagang ahensya tulad ng PCIC, ATI, PCA at ACPC upang mapagtibay ang pagkakaisa ng buong sektor ng agrikultura sa rehiyon. Melody Alejandre para sa AgriBalita, Central Luzon. Mga ani mula sa gulayan sa bayan ng DA Mimaropa ipinamahagi sa feeding program sa Palawan. Ibinahagi sa iba't ibang feeding program sa mga bayan ng Dumaran, Sofronio Española at Taytay ang mga sariwa at masustansyang gulay na inani mula sa Gulayan sa Bayan o GSB ng Department of Agriculture Mimaropa sa ilalim ng High Value Crops Development Program o HVCDP. Sa Dumaran, nagsagawa ng feeding program ang Latungay Farmers Association sa Latungay Child Development Center noong 2 ng Hulyo kung saan 20 bata ang nabigyan ng masustansyang pagkain na inihanda gamit ang mga gulay mula sa kanilang GSB. Samantala, sa Sofronio Española, 70 mag-aaral mula sa Sofronio Española Central School ang napakain noong 7 ng Hulyo sa pangunguna ng Pulot Shore Vegetable Farmers Association. Sunundan ito ng feeding activity noong 8 ng Hulyo sa Labog Elementary School kung saan 70 bata naman ang nakinabang sa inisyatibong pinangunahan ng Piatan Vegetable Farmers Association. Sa bayan naman ng Taytay, nagsagawa ang kaparehong programa ang Maabet Rural Improvement Club o RIC para sa 30 bata mula sa Pangkol Proper Daycare at Sitio Maypa Daycare gamit ang mga gulay na kanilang inani. Ang mga asosasyon at Rural Improvement Club na nagsagawa ng feeding program ay mga benepisyaryo ng Gulayan sa Bayan o GSB. Layunin nitong palakasin ang lokal na produksyon ng gulay, mapabuti ang nutrisyon ng mga komunidad at maisulong ang seguridad sa pagkain sa pamamagitan ng pagtatag ng mga produktibo at napapanatiling gulayan. Sa ilalim ng programa, tumatanggap ang mga benepisyaryo ng dekalidad na vegetable seeds, agricultural supplies, farm tools at iba pang mga kinakailangang input upang mapalago ang kanilang mga gulayan. Kabilang din sa suporta ng DA Mimaropa ang pagbibigay ng mga pagsasanay sa vegetable production, nursery establishment, crop management, seedlings production at iba pang makabagong teknolohiya sa paghahalaman upang mapataas ang ani, madagdagan ang kita at mapanatili ang produksyon ng mga masustansyang gulay. Bilang bahagi ng kasunduan sa pagtanggap ng proyekto, inatasan ang mga benepisyaryo na ilaan ng hindi bababa sa 10% ng kanilang ani para sa mga feeding program na makikinabang ang mga batang kulang sa nutrisyon at iba pang indigent individual sa kanilang komunidad. Sa pamamagitan ng mga inisyatibong ito, hindi lamang napalalakas ang kakayahan ng mga samahan sa produksyon ng gulay, kundi nagiging daan din ng kanilang mga ani upang makatulong sa pagpapabuti ng kalusugan at nutrisyon ng mga bata. Ipinapakita rin ito ang kahalagahan ng sama-samang pagkilos ng mga komunidad at ng kagawaran sa pagsusulong ng isang mas ligtas, masagana at masustansyang kinabukasan para sa bawat pamilyang Pilipino. Para sa DA Mimaropa, Monica Vergara, nagbabalita. Kapalong Cooperative ng Davao Region nagpadala ng 6 na toneladang cacao beans patungong New Zealand. Naglunsad ang Kapalong Cooperative ng makasaysayang pagpapadala ng 6 na toneladang premium cacao beans mula sa Panabo Port, Davao del Norte patungong New Zealand. Binuo ang tagumpay na ito mula sa madiskarteng pakikipagkasundo noong 2025 National Cacao Congress sa pangunguna ng Rautini na isang social enterprise na nakabase sa New Zealand. Isinakatuparan ng Department of Agriculture Philippine Rural Development Project o DAPRDP-11 sa ilalim ng IRIP component ang proyektong ito upang palakasin ang kakayahan at antas ng ating mga lokal na kooperatiba sa pandaigdigang merkado. Nagkakahalaga ng 24.8 million pesos ang tulong pinansyal at pasilidad na ipinagkaloob ng DAPRDP sa kooperatiba noong 2014 na naging susi sa kanilang pag-unlad mula sa isang nagsusumikap na grupo tungo sa isang matagumpay na negosyo. Binigyang diin ni DARFO 11 Regional Executive Director at PRDP Mindanao Project Director Macario Gonzaga na patunay ang tagumpay na ito na kayang makipagsabayan ng mga magsasakang Pilipino sa pandaigdigang antas,
kapag nabigyan ng tamang suporta at pasilidad. Nagtataglay ang Rautini ng mataas na pamantayan sa kalidad ng pagkain sa Asia-Pacific region. Kaya naman malaking karangalan para sa probinsya ng Davao del Norte at sa Davao Region ang pagpili sa mga produktong nagmula sa Davao. Pinalalakas ng hakbang na ito, hindi lamang ang ekonomiya ng rehiyon ng Davao, kundi pati rin ang kabuhayan ng bawat pamilyang magsasaka na kabilang sa Kapalong Cooperative. Muli, ako ang inyong Regional Public Relations Officer ng DA Davao Region, Celso Vergara, nag-uulat para sa kaunlaran ng agrikulturang Pilipino. Ella Arsiaga. Para sa Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS FEBC Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. At makasama po natin para sa edisyong ito ng Agri On Air. Ang Agri On Air po ay segment na hatid sa atin ng Agricultural Training Institute at para sa araw na ito upang pag-usapan ng ating Farmers Livestock School on Goat Enterprise Management. Makasama po natin ang owner ng Ruliamas Farm. Learning site po ito for agriculture. And trainer din po siya ng Sustainable Livelihood Support Program and Major Crop-Based Block Farm under the Department of Agrarian Reform or DAR. And trainer din po para sa Rice Scaling Up Technologies sa ilalim naman po ng kagawaran ng agrikultura. Walang iba kundi si Ma'am Cheryl R. Ruliamas. Welcome po sa ating programa Maunlad na Pilipino through the segment Agri On Air. Kamusta po kayo, Ma'am Cheryl? Hi ma'am, good morning. Ayos naman po. Thank you po ma'am sa pagpapa-unlock sa ating panayam. At with that, we start our first question. Pwede po ba nating, or siguro as an opener po para sa mga listeners po natin, for the benefit of those na kakapakinig lamang, ang pag-share po natin ng layunin ng paglulunsad ng Farmers Livestock School on Goat Enterprise Management or yung tinatawag nating FLS. GEM po ba to or GEM? Yan. Ano po ba yung ating Yes ma'am, FLS GEM ma'am. GEM. Ayun po. Bakit po ba napili natin yung Goat Enterprise, Ma'am Cheryl, bilang focus po ng ating pagsasanay? Yes ma'am, kasi ang season-long training po ng FLS GEM ay tumutulong upang ma-develop at madagdagan ang kaalaman ng bawat magsasaka sa pagtataguyod ng pagkakambing sa rehiyon. At napili ang Goat Enterprise bilang training kasi malaking tulong ito sa mga goat racers lalo na sa Region 1 upang mapa-native man ito o may lahi man. Kasi nowadays is parang hindi na siya napapansin sa mga training natin. So kailangan nating ipamalas ulit kung ano yung mga kailangan nating matutunan o ma-develop pa na skills sa pagkakambing. Ayun nga po pala, Ma'am Cheryl, greetings din po sa ating mga kasama sa ATI Ilocos Region. Dahil ang next question natin, ano po ba yung papel ng ATI sa pagpapaunlad po ng ating goat industry sa mga komunidad? Yes ma'am, malaki po ang naitutulong ng Agricultural Training Institute sa training na ito dahil sila ang katuwang o sandalan ng mga lead farmer beneficiaries upang sa ganun ay mapalawak ang kanilang kakayahan o kahusayan pagdating sa goat production. And pagkatapos po ng training na ito, inaasahan na ang bawat trainee ay financially viable pagdating sa goat production upang sa ganun ay madagdagan ang kanilang kita, hindi lamang sa pagsasaka, kundi pati na rin sa paghahayop or livestock production, ma'am. So, ayun nga po ma'am, yung ating effect ng mga trainings na ito with regards po sa kabuhayan ng ating mga kalahok. Kamusta po yun, ma'am? Parang meron po ba tayong immediate feedback na nakatulong po talaga ito sa pagpapataas ng kanilang production and therefore yung ating pong kita? Hopefully. Yes, ma'am. Kasi po, aminin naman po natin na talagang mahirap po ang goat production lalo na sa mga pag-aalaga nito. Pero sa tulong po ng FLS GEM, madaming natututunan ang mga trainees gaya ng proper nutrition, feeding management, appropriate breeding and herd management para po kahit papano natutunan nila kung paano yung mga proper ways ng pag-aalaga ng kambing.
dahil dito may posibilidad na lahat ng farmer beneficiaries ng lead program ay uunlad. Mm. So, ayun nga po Ma'am Cheryl, bakit po kaya yung pag-aalaga ng kambing mahalagang ituring na more than just yung source of income, talagang negosyo po, no? Ano po ba yung mga opportunities natin sa goat enterprise? Oo, ma'am. Kasi ngayon po, halos nakita po natin na yung mga farmers po natin is talagang may mga sideline or may mga quarterly pinagkukuhanan ng mga income gaya ng goat production, yung mga broiler production na kung saan hanggang sa pag hinihintay nila yung ani nila ng palay or mais, meron pang another income na pwede nilang pagkuhanan upang sa ganun ay matustusan naman nila yung kanilang pangangailangan sa pang-araw-araw, ma'am. Mm. Napakaganda naman nga po with the awareness na mahirap po yung ating pinapasok na para po sa mga goat racers, talagang there is a hope talaga through our trainings na matulungan po sila na ma-maximize yung mga kaalaman na ito para sa ikaunlad ng kanilang mga kabuhayan. So, dito po Yes, sa ating mga, of course, hindi tayo parang bago sa mga hamon. Ano po ba yung mga kinaharap madalas, ma'am, ng goat racers? Lalo na po siguro dun sa mga mag-uumpisa or to give an idea doon sa mga mag-uumpisa pa lang. Okay, ma'am. Mostly kasi, ma'am, ang nagiging hamon naman talaga sa goat industry ay ang mga hindi inaasahang sakuna tulad ng mga sakit, bagyo, or aksidente sa farm. Pero dahil sa FLS GEM, mas matutulungan natin yung mga beneficiaries or goat racers na maiwasan ang mga sakunang ito kahit papano. Ayun po, no? So, sa ating gabay at mga assistants na ito, yung kumbaga, agapay po ng ating mga goat racers ay talagang ma-assure po din natin through this discussion po sa mga nakakarinig, no, na there is help po para sa ating mga goat racers po. May mga trainings po tayo na para sa inyo. Ayun. So, Yes, ma'am. thank you po din tungkol doon, Ma'am Cheryl, kasi isa po kayo sa mga nagtataguyod nito para sa ating mga kalahok. At ano po ba yung mga karaniwan naman? Na-mention niyo po yung tungkol sa hamon, yung mga best practice po na madalas po nating ibinabahagi, ma'am, sa mga participants po ng goat racer trainings po natin. Ano po kaya yung isa sa mga madadalas or ilan sa mga madadalas na best practice na nasi-share natin? Opo, ma'am. Kasi during the training of trainers po ng goat production, kami po, kasama ko po yung isa sa mga empleyado ng Municipal Agriculture Office. Kailangan na din po nating i-share kung ano man po yung mga natutunan natin sa training. Dahil dyan, ma-share naman natin yung mga proper na paggawa ng housing, selection ng magandang lahi ng kambing, yung sa nutrition. Lalo na sa nutrition ngayon, talagang pahirapan na lalo na ngayon sa estado ng ating klima ngayon, parang El Nino na po ata ngayon. So, we have to, parang kailangan natin tulungan yung mga farmer beneficiaries natin na kailangan nilang gumawa ng mga silage making or yung mga kailangan nilang mag-put up ng talagang kailangan pasture area para sa ganun ay yung nutrition ng kambing nasusuplayan natin ng maigi. Okay, sandali lang, magbabalik ang maunlad na Pilipino makalipas ang ilang sandali. Hindi madali ang landas ng organiko, pero sa dulo nito tagumpay ang nakatago. Buhay ng magsasaka, konsumer ay pinapahalagahan para sa kinabukasan. Huwag tayong ihinto sa OA. May rason ng bawat hirap, may halaga sa puso kita umapaw pa. Kaya't huwag nang magkatubili, halina sumama, tayo ay mag-ani. Ang gusto ko ay sobrang okay dito sa OA.
Problema ngayon sa sektor ng paghahayupan ang mababang kahusayan sa AI. Kung magpapatuloy ito, malabo nang tumaas pa ang produksyon ng gatas sa bansa. Sana may makatulong sa akin para mabuntis naman itong kalabaw ko. Ha? Kapangyarihan ng AI! Saniban mo ako! Ah! Wag nang mabahala! Parating na ako! Ha? Super Kai? Salamat at tumating ka. Sa bisa ng kapangyarihan ng AI at ng aking husay, magbubuntis ka, kalabaw! Maraming salamat, Super Kai. Isa ka talaga maasahang kaibigan. Para sa mabisang AI, tawagin si Super Kai! Malakas na uri ng kalabaw sa bagong Pilipinas. Super Kai! Ella Arshaga. Para sa Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS FEBC Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. Welcome back po sa ating discussion para po sa bahagi ito ng ating programa. So dito po sa ating mga best practice na ito ay of course, meron tayong pakikipagtulungan sa mga local government units. Gaano po yan kahalaga, ma'am, na tayo ay mayroong established na cooperation with them and yung ating iba pang mga partner agencies para po sa pagpapatupad ng ating programa na ito. Opo, ma'am. Kasi malaki po ang role ng local government units sa pagpapatupad ng programang ito dahil sila ang katuwang ng bawat trainer or resource speaker kasi sila yung mas nagpapalawak pa ng or pag-i-explain ng maayos upang sa ganun mas maintindihan ng bawat trainee kung ano man yung mga discussion na naibibigay sa kanila every week kasi tayo naman hindi naman tayo perfect na mag-discuss at saka meron talaga yung mga specific na tao na sila yung talagang magbibigay ng pangmalawakang kaalaman tungkol sa pagkakambing, ma'am. Ayun po, no? So talagang dapat okay po yung mga samahan natin para mas madali po ang mga pakiusapan or mga kung may kailangan tayong pabor para po sa mga ay kauunlad po ng ating mga goat racers po and mga participants na ating training. So thank you po sa pagbabahagi niya, Ma'am Cheryl. At dito po sa ating ang haba po, no, ma'am, tama po ba yung information po natin says 6 na buwan po yung training natin for Farmers Livestock School. So, dito po sa mahabang panahon na ito, kalahating taon, ay ano po yung mga pagbabagong nais nating makita sa mga participants natin once they end yung program? Yes, ma'am. Yung FLS GEM po natin ang duration niya po is parang 28 weeks. So, every Friday, may meeting po kami or session together with the lead beneficiaries. So, I hope pagkatapos ng mahabang training na ito ay inaasahan namin na yung mga trainers at facilitators na ina-apply din ng mga lead beneficiaries natin ang bawat natutunan nila every week at masusukat lamang po ito sa monthly monitoring na siguro sasayangkat ng mga taga-LGU or pinapangunahan ng Municipal Agriculture Office upang sa ganun talagang matutukan kung yung mga natutunan ba nila is na-apply or kailangan pa nila ng additional information sa mga bawat lecture na hindi nila masyadong naintindihan, ma'am. So ito po yung mga kinakonduct natin mga trainings are tested methods po talaga
in which nagkakaroon tayo ng mga hybrid setup and face-to-face. Of course, dito sa ating specific na ito, ma'am, for the goat racers, face-to-face po talaga ang ating conduct kasi nga, kung ito nga, nabanggit po natin na may mga questions po tayo, ay atin po silang malugod na sinasagot at binibigyang linaw kung meron pang hindi sa kanila masyado, parang na-absorb. So with that, Ma'am Cheryl, maraming salamat po ulit. Yes. Pero bilang pagtatapos sa ating panayam ngayong araw na ito, nais po namin kunin ang inyong maikling mensahe para po sa ating mga magsasaka at lalong-lalo na po yung mga nagnanais na pasukin ang ating goat enterprise. Yes, ma'am. Sa mga magsasakang gustong pasukin ang industriya ng pagkakambing, huwag kayong mag-alinlangan dahil sa goat production, sigurado namang uunlad ang bawat magsasakang Pilipino. And hindi lang naman nag-iisa yung mga katuwang nyo sa production ng kambing. At may mga technical expertise naman po na tutulong sa inyo sa araw-araw. Araw-araw talaga nakakatuwa po talaga. Talagang nag-exceed po yung ating expectations dyan, ma'am. Talagang nagbibigay ito ng impression na tayo po ay handang mag-assist sa kung anumang kaugnay na katanungan ng ating mga goat racers and mga Yes. Ayun. Yes, With that, ma'am. thank you so much po, ma'am. With that, ito po ang Agri On Air kung saan nakasama po natin si Ma'am Cheryl R. Ruliamas. Siya po ay may-ari ng Ruliamas Farm na isa po sa mga learning site for agriculture ng ating bansa. Trainer po para sa Sustainable Livelihood Support Program in Major Crop-Based Block Farm sa DAR. And trainer din po ng Rice Scaling Up Technologies ng DA. Once again, para po sa Farmers Livestock School or on Goat Enterprise Management or FLS GEM. Mula po sa ating mga kasamahan sa ATI Ilocos Region, maraming salamat po. And of course, thank you so much po kay Ma'am Cheryl R. Ruliamas. Thank you po, Ma'am Cheryl. Thank you, ma'am. Okay po. At matapos po ang ating panayam sa araw na ito, narito po ang Unlad Komunidad o UK. Katuwang natin once again ang Philippine Rural Development Project, si Ma'am Shaira Camille Enimedes. Manunulat mula sa RPCO Bicol ang ating makakasama sa araw na ito. Ngayong umaga dito sa Unlad Komunidad, pakinggan natin ang pahayag ni Engineer Arvin Ostia, Municipal Agriculturist at Municipal Project Management and Implementation Unit Head sa bayan ng Aroroy, Masbate. Ang DAPRDP Scale-Up ay isang proyekto sa ilalim ng kagawaran ng pagsasaka na naglalayong mapataas ang ani, kita at kalidad ng buhay ng ating mga magsasaka at mangingisda. Noong ika-8 ng Hunyo ay naaprubahan na ng mga miyembro ng Regional Project Advisory Board o RPAB ang panukalang 22.898 kilometrong concreting of San Agustin to Mataba Farm to Market Road sa nabanggit na bayan. Ang proyektong kalsada na nagkakahalaga ng humigit kumulang 644 million ay popondohan sa ilalim ng Department of Agriculture Philippine Rural Development Project Scale-Up. Ako po si Engineer Arvin T. Ostia, ang Municipal Agriculturist ng Local Government Unit of Aroroy, at the same time designated as Coastal Resource Management Project Manager and designated as Municipal Project Management Implementing Unit. Magandang balita kasi po na-aproba na po ang ating hinahangad na Farm to Market Road Project, which is concreting of San Agustin to Mataba Farm to Market Road. Ito malaking tulong sa amin, sa ating mga magsasaka at mangisda. Itong kalsada natin na kung saan ito yung pinaka-major roads ng coastal area ay mapapaganda na natin. Una-una, marami pong potential area na ma-encourage yung farmers natin para magtanim sila ng coconut, crops na support para sa food security natin ng area namin. At saka, siyempre, yung pamasahe, gagaan na. At saka yung tawag ito, yung number of hours ng biyahe ay mababawasan din po. Pangatlo, yung mga products coming from town, papasok na po yun sa loob. So, mangyari, yung mga product ng mga bigas, lahat ng mga inputs na wala doon sa area,
ay magkakaroon na ng access para doon sa mga inputs na kailangan ng ating mga farmers and fisher folk. Tapos po sa aming pagpasalamat sa Department of Agriculture and sa PRDP. Yung commitment po namin ay sundin na po namin kung ano yung mga alintuntunin ng PRDP in terms for construction. Sundin po namin para magiging quality ang trabaho namin. Alagaan po namin yan para sa kapakanan ng mga magsasaka at mangingisda. Para sa iba pang impormasyon ukol sa mga proyektong pinondohan ng DA-PRDP, patuloy na makinig dito sa Unlad Komunidad, ang programa sa radyo ng Department of Agriculture, Philippine Rural Development Project, enabling communities, expanding opportunities. At abangan pa ang mga handang bahagi ng DA-PRDP dito sa Unlad Komunidad, dito pa rin sa Maunlad na Pilipino, 702 DZAS. At once again, hatid po sa atin ni Binibining Ira Cruz ang ating Agri-Trivia segment. Morning mga ka-agri! Batid ba ninyo na mahigit 450,000 rehistradong mangingisdang Pilipino ang umaasa sa West Philippine Sea para sa kanilang kabuhayan? Ayon sa Department of Agriculture o DA, mayroong 453,246 na rehistradong mangingisda sa mga lalawigan at lungsod na nakapaligid sa West Philippine Sea. Pinakamarami rito ang nasa Palawan, kasunod ang Pangasinan, Batangas at Cavite. Hindi lamang usapin ng teritoryo ang West Philippine Sea. Mahalaga rin ito sa seguridad sa pagkain at kabuhayan ng milyon-milyong Pilipino. Mula 2006 hanggang 2025, nagmula rito ang humigit kumulang 16.68% ng kabuuang marine capture fisheries production ng bansa. Sa kabila ng pagbaba ng kabuuang produksyon ng pangisdaan sa bansa, tumaas naman ng halos 28% ang produksyon mula sa West Philippine Sea mula 2022 hanggang 2025. Noong 2025, umabot sa halos 20% ng kabuuang huling isda sa bansa ang nagmula sa naturang karagatan. Samantala, umakyat naman sa 40.05 bilyong piso ang halaga ng huling isda noong 2025, halos 80% mas mataas kumpara noong 2006. Gayunman, patuloy na kinakaharap ng mga mangingisda ang iba't ibang hamon tulad ng mas malakas na bagyo, mataas na presyo ng krudo, iligal na pangingisda, pagkasira ng yamang dagat, at mga insidente ng panghaharang na naglilimita sa kanilang pag-access sa tradisyonal na pangisdaan. Bilang tugon, pinalalakas ng DA at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ang iba't ibang programa tulad ng pagbibigay ng fiberglass fishing boats, kagamitang pangingisda, pagsasanay sa pagkukumpuni ng bangka, suporta sa seaweed farming, pagsasanay sa pagproseso ng isda, at paglalaan ng 3,000 halagang piso ng fuel assistance sa mga kwalipikadong mangingisda. Patuloy ding isinusulong ang science-based fisheries management at mas pinaigting na pagbabantay laban sa iligal na pangingisda sa pakikipagtulungan ng Philippine Coast Guard, Philippine Navy at Philippine National Police Maritime Group. Sa huli, ang pangangalaga sa West Philippine Sea ay hindi lamang pagtatanggol sa ating teritoryo, kundi pagprotekta rin sa kabuhayan ng ating mangingisda at sa seguridad sa pagkain ng bawat Pilipino. Ang West Philippine Sea, atin ito. Muli, iyan ang ating Agri-Trivia segment, ang batid ba ninyo? Ito po si Ira Cruz. And with that, nais po namin kayo ulit pasalamatan sa oportunidad na kayo ay aming mapaglingkuran sa pamamagitan ng MNP. Ang Maunlad na Pilipino po ay programang pangradyo na hatid sa inyo ng Department of Agriculture, Agriculture and Fisheries Information Division. At para sa pagkain kaisipan, mula sa unang aklat ng mga Hebreyo, Kabanata 13, Talata 5. Huwag kayong magmukhang pera at masiyahan na kayo sa anumang nasa inyo sapagkat sinabi ng Diyos, hindi kita iiwan ni papabayaan man.
Mula po sa Department of Agriculture, inyo pong napakinggan ang edisyong ito ng Maunlad na Pilipino dito sa 702 DZAS FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan na may himpilan po sa Ortigas Center, Pasig City at kasapi sa kapisaran mga broadcaster ng Pilipinas. Once again, thank you so much po sa aming DZAS family na katuwang sa bawat episode, kabilang ang episode na ito. And of course, wala na po kaming mapagsidlan ng pasasalamat kundi yung nag-uumapaw po, no? So, thank you so much po sa ating mga listeners ngayong umaga at sa mga susunod pa. Panalangin po namin lagi kayo nasa maayos sa kalagayan, sa kaluguran ng ating Panginoon. Magbabalik po tayo ulit sa susunod na Sabado, kaya samahan niyo po kaming uli sa ganap na ika-alas 5 hanggang alas 6 ng umaga. At with all of the individuals or groups or offices or mga agencies na kasama po sa pagbuo ng programang ito. Kami po ni Ma'am Ira Cruz dito sa MNP ay nagpapasalamat sa inyo. Once again, ito ang Maunlad na Pilipino. Hanggang sa muli po, magtanim ng pangarap, mag-ani ng tagumpay para sa masaganang bagong Pilipinas. Ako po si Ella Arsiaga. Enjoy the rest of the weekend! Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS Radyo TV, agapay ng sambayanan.